good morning. Balik biyahe na naman. So bobtail ako papunta ng Winkler. So supposed to be dapat kahapon ako bibiyahe. Then nangyari is road close yung papasok ng US kasi storm kahapon. So yeah, kahapon ng umaga. Then yun nga, nagsara yung ibang highway, lalo yung papasok na US. So dapat kahapon pa ako bibiyahe. Malapit lang yung biyahe ko, puntang Kansas. Then yun nga, na-delay. Buti nakapag-check ako sa apps, yung sa sa Google Map at saka dun sa 511, yung sa road condition. So yun, nakita ko na sarado. Then may tumawag din na kasamahan namin na truck driver din. So nasaraduhan siya doon sa may timbangan. So yun, bibiyahe ako ngayon. So late yung load. Wala tayong magagawa kasi ganun talaga. May time talaga na lalo ngayong panahon ngayon na winter time is nangyayari talaga yan. Masaraduhan ka na kalsada or may stranded ka. So wala. So ngayon naman is open na, kaso medyo ano pa rin yung compact. Ang problema, bobtail lang ako papunta ng Winkler. So daan-dahan na lang siguro. Makukuha naman sa tiyaga. So tapusin ko lang tong pre-trip. Then papunta na ako ng Winkler. So nandito na ngayon ako sa Highway 3 papunta ng Winkler. At yan, ito yung condition ngayon ng kalsada rito. So yun, madulas yung sa kabila oh. So ito, medyo maganda pa yung dinadaanan ko. May mga spot-spot na madudulas. So ang ginagawa ko, pagka yung approaching ako, hinahayaan ko lang siya mag-rolling. Kaysa yung apakan mo pa yung accelerator, may tendency kasi na mag-slide kasi rear wheel. So ito lang yung ka-advantage pagka yung umaga ka umaalis instead na tumatakbo ng gabi, kasi malayo pa lang nakikita mo na yung spot na kung saan yung medyo pangit. So ito, hindi talaga makatakbo ng matulin kasi madulas. Lalo bobtail pa ako, pila na nga kami sa likod, ako nasa una. So wala, ganun talaga yun, madulas yan napakadulas. So yun, may mo overtake pa. Muna ka na. Hindi ko kasi pwedeng isapalaran ng takbo kasi syempre unahin natin yung kung saan tayo mas safe. Di baling mabagal, makakarating din naman tayo. Kung gusto nilang umuna na sila. Ito compact, neutral lang yun Ramdam ko kasi pumapalo yung likod kahit na wala akong hila. Buti na lang hindi rin ako pinahila ng empty, kasi yung hampas din ng hangin, yun ang tumutulak din sa truck. Hindi mo pwede siyang sabayan yung takbo mo sa hampas ng hangin tapos sasabay mo pa ng accelerator. May tendency talagang pumalo. Pagka pumalo yung drive, mahirap na, baka kung saan tayo pulutin. Okay na to. Malayo-layo pa ako ng Winkler. Siguro naman bago humapon makarating ako. Napakadulas talaga niyan. Grabe.
Ayan, dito na, mas malala rito oh. Grabe oh. Compact na compact. Hindi nga makita yung kalsada. Hindi na makita yung kalsada. Tapos ganyan pa, zero visibility pa. Carman. Kailang oras na ako. Itong Winkler pagka summer nasa 1 hour lang mahigit, pero almost 2 hours na ako. Di pa ako nakakarating, layo pa. 42 kilometers pa. Compact talaga oh. Yan oh, makintab yan oh. Yan oh, makintab yan oh. Hindi maintindihan kung pagi o blowing eh. Masyado mga ito, wala nang, hindi man gumagalaw yung dahon. Pero may konti siyang hangin. So yan, maglalagay ako ng spike sa sapatos kasi madulas. So yan oh, spike. Kasi madulas eh oh. Muntikan na ako kanina. Ito, suporta to, suporta. So magbababa kayo. Yan. Diba? So malaking bagay. Spike. Madulas kasi. Madulas. So mataas yung putik oh. Grabe. Pagbawas pala ng baba ko ng konti. Laglagan ah.
i-adjust ko. Masyadong abante. TA2724. So nakahook up na ako ng trailer ko at yun, papunta na ako ng US, Wichita. So yun oh, inaano ko lang kasi madulas kasi. Napakadulas talaga. So tinakausap ko din yung kasamahan ko na truck driver din na owner operator. Nauna na siyang tumawid ng US. Ganun din daw, compact ice. Malan, dahan-dahan lang talaga. Wala talaga kahit gumanda ang biyahe. Kung ganito naman ang kalsada, wala rin. Kahit magtuloy-tuloy yung biyahe, kasi may stranded ka lang naman sa daan, hindi ka rin makadami ng biyahe. Ganun talaga, tiyaga-tiyaga. Delivery. May reload na rin ako pero hindi ko siya mapipick up ngayon kasi wala na rin akong oras pang drive. So hanap lang ako ng truck stop papunta ng sa pipick upan ko. Then bukas mo na siya pipick upin ng umaga. So meron na ako 2 hours, then mag-alas 5 na rin. Buti umabot ako din sa delivery ko. Magpa 5 na dito ng hapon.
Buti nireceive pa nila. So yan, naka green. Naantay ko na lang siya mag red para start na siyang i-unload. At i-pick up na ako ng load sa Missouri, pabalik na ng Winnipeg. So yan, antay-antay lang ako ng oras. Sana mabilis lang i-unload. At sana maganda rin yung weather pabalik ng Canada. So ayun lang, Sabado ako umalis, Sabado Linggo na pala ako nakalis kasi nga sarado yung kalsada ng Sabado. So Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. So Wednesday nasa Winnipeg na ako. 4 days lang, walang miles. Kasi cut off na ng Friday. So wala akong miles na nagawa ngayon na pang ano lang. Kumbaga sa kundi puro short miles. So update na lang kung ano mangyayari. So yun, maraming salamat sa mga sumusubaybay sa atin, mga kabiyero. At shoutout sa lahat ng mga viewers at saka nagpa-follow sa aking Facebook page. So yan, maraming salamat at ingat-ingat po lagi tayo sa biyahe. At huwag laging kalilimutan samahan ng dasal bago tayo mag-drive or lumabas at magtungo sa highway para lagi tayong safe. Doble ingat pati, lalo ngayon dito sa amin sa Canada is winter. Madudulas na yung ibang kalsada. So dito naman magandang weather, plus 21. So okay lang. Keep safe and keep on trucking.